Dear kaibigang Miss Jean, sa maliit na bayan ng San Juan, naglalaro ang mga usap-usapan tungkol sa nakaraan na bumabalot sa mga kalsada tuwing gabi. Si Maria, isang batang manunulat na naghahanap ng inspirasyon, ay lumipat sa isang munting bahay sa labas ng bayan. Maliit na alam niya, ang bahay ay nagtatago ng mga lihim na nakabaon sa kanyang mga dingding. Habang si Maria ay naninirahan sa kanyang bagong tahanan, nagsimulang mag-unfold ang mga kakaibang pangyayari. Sumasayaw ang mga anino sa mga sulok ng kanyang paningin, at ang nakakakilabot na boses ay bumabalot sa mga walang tao na kwarto. Sa kabila ng kanyang lumalaking pagkabahala, determinado si Maria na alamin ang katotohanan sa likod ng nakababahalang mga pangyayari. Habang dumidilim ang gabi, unti-unting nawawala ang pagkakapit ni Maria sa realidad. Bawat yugtong ng kahoy sa sahig at bawat hampas ng hangin ay tila hipong masasamang espiritu. Hindi siya na makatulog habang ang mga bangungot ay sumasalanta sa bawat sandali. Isang gabi, mapanganib, natagpuan ni Maria ang isang nakatagong silid sa ilalim ng bahay. Sa loob ng mga dingding nito, natuklasan niya ang isang dyaryo na pag-aari ng isang babae na nagngangalang Elena. Naninirahan sa bahay na iyon, daang-daang taon na ang nakalipas. Isinalaysay ng dyaryo ang pagbabao ni Elena sa kalukuhan habang siya ay ginugulo ng mga panghitain ng mga anino na nagtatago sa dilim. Hinamon ni Maria ang sarili na alamin ang higit pang kwento ni Elena. Binubunyag ang madilim na kasaysayan ng San Juan. Natuklasan niya ang mga kwento ng pangkukulam, pagtataksil, at mga hindi masasabing kahindik-hindik na karanasan na bumabalot sa bayan sa loob ng mga daang henerasyon. Ngunit, habang mas naging marunong si Maria, mas nauunawaan niya ang mga anino ay hindi lamang mga imahinasyon. Sila ay mga sinaunang nilalang, nagugutom sa mga kaluluwa at nahuli sa pagitan ng mga kaluluwa ng mga buhay at patay. Habang si Maria ay nakikipaglaban upang alamin ang mga katotohanan, mas naging malakas ang mga anino. Ang kanilang nakakatakot na presensya ay sumasaklaw sa kanyang bawat pag-iisip. Sa isang desperadong pagtangka para sa kaligtasan, hinarap niya ang dilim ng diretsyo, armado ng walang anuman kundi ang kanyang tapang at determinasyon. Ngunit, ang ilang mga lihim ay mas mabuting manatiling nakabaon, at habang si Maria ay nilalapat ng katotohanan, napagtanto niyang ang ilang mga kadiliman ay hindi dapat mabunyag. Sa huli, siya ay humarap sa isang pagpapasya, tanggapin ang kadiliman na nagtatago sa San Juan o tumakas bago ito lamunin ng kanyang kaluluwa. At habang ang mga bulong ng nakaraan ay unti-unting nawala sa gabi, gumawa si Maria ng kanyang desisyon. Alam na ang mga anino ay laging naghihintay, nagtatago sa kailaliman ng San Juan, handang makaladkat sa hindi maingat at mga mausisang tao. Sa bawat hakbang ni Maria, patungo sa lihim na katotohanan, ang dilim ay tila lumalalim pa ng higit pa. Ang mga anino ay tila humihigop sa kanyang kaluluwa. Nagpaparamdam ang kanilang hindi matutukoy na presensya sa bawat sulok ng bahay. Isang gabi, habang siya ay nagmamasid sa kanyang nagsisimulang gumalaw na ang mundo, nakarinig siya ng mahina at nakababahalang tunog mula sa itaas. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at mahinang naglakad patungo sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay nagpadama ng bigat ng kanyang puso. Pag-akyat niya sa itaas, ang tunog ay unti-unting lumalakas. Tililing siya sa isang pinto na tila nabukas ng bahagya. Sa pag-iingat, binuksan niya ito at nasaksihan ang isang nakakapanindig balahibong tanawin. Ang silong ay puno ng anino, mga anino na tila hindi makilala ang kanilang anyo. Naglalakad-lakad sa kadiliman. Ang kanilang mga mata ay pumipintig ng hindi natural,
tila naghahanap ito ng isang mabibiktima. Nakaramdam si Maria ng isang malamig na hangin na dumapo sa kanyang likuran. Nang lumilingon siya, wala na siya sa loob ng silong. Sa halip, siya ay natagpuan na nakatayo sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Ang mga anino ay patuloy sa kanilang paglalakad. Palapit sa kanya, ang takot ay sumalo-salubong sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang curiosity ay hindi mapigilan. Gusto na niyang malaman ang katotohanan, kahit gaano pa ito kadilim. Isang anino ang humarap sa kanya, at ang kanyang mga mata ay tila sumusunog sa dilim. Ngunit sa halip na takutin, ang anino ay nagbigay ng isang malamig na ngiti. Maria, ang tinig ng anino ay parang mga dagat ng kalamigan. Maligayang pagdating sa aming mundo. Kami ay naghihintay sa iyo. Nagulantang si Maria, ngunit sa kanyang pagkakalito, napagtanto niya na ang anino ay hindi mga kaaway. Sila ay mga tagapagtanggol ng katotohanan, mga tagapagligtas ng mga kaluluwa na nakagapo sa kadiliman. Sa gitna ng kanyang takot at pag-aalinlangan, nagpasya si Maria na harapin ang kanyang mga takot. Handa na siyang lumaban para sa kanyang kaligtasan at sa kaligtasan ng mga taong pinaglilingkuran ng mga anino. At sa gitna ng mga anino sa dilim, nagsimula siyang lumakad. May tiwala sa kanyang sarili at may layuning makamit ang liwanag sa kabila ng kaharian ng dilim. Sa bawat hakbang na ginawa ni Maria sa madilim na kagubatan, sa kanyang loob ay unti-unting lumalakas. Hindi niya alam kung paano niya ito nagawa, ngunit ang tapang at determinasyon tila nagmumula-mula sa kalooban ng kanyang puso. Ang mga anino ay bumabalot sa paligid, nagpapakita ng kanilang mga anyo sa pamamagitan ng mahinang liwanag na nagmumula sa malayong puno. Ang kanilang mga matang nagliliyab ay nagtataglay ng isang misteryong kapangyarihan. Ngunit sa kabila nito, ang kanilang presensya ay hindi naging nakakatakot tulad ng una. Sa paglipas ng oras, natagpuan ni Maria ang sarili na nakikipag-usap sa mga anino. Binahagi nila ang kanilang mga kwento at pinakikinggan ang mga hinanakit ng bawat isa. Sa bawat salita ng kanilang pinagsaluhan, lumalim ang pang-unawa ni Maria sa kanilang mundo at ang kanilang layunin. Sa pagitan ng mga kwento ng kalungkutan at pighati, natuklasan ni Maria ang isang lihim na mahalaga sa kanilang lahat. Ang kanilang mga anino ay hindi lamang mga tagapagtanggol ng katotohanan. Sila rin ay naghahanap ng kapayapaan at katarungan para sa kanilang mga kaluluwa. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib, nagpasya si Maria na maging tagapagtaguyod ng mga anino. Sa kanyang paniniwala na ang liwanag ay higit na makapangyarihan kaysa dilim. Pinangako niya ang kanyang suporta at tulong sa kanilang misyon. At habang ang araw ay sumiklab sa kalangitan, isang bagong pag-asa ay sumilay sa mga mata ni Maria. Sa pagtitiwala sa kanyang sarili at sa mga kaibigan na kanyang nakilala sa madilim na kagubatan, alam niya na kahit gaano man kadilim ang mundo, may liwanag na palaging naghihintay upang magbigay ng pag-asa at pagbabago. Sa pamamagitan ng kanyang tapang at determinasyon, si Maria ay naging isang tanglaw sa madilim na mundo ng mga anino, at bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, ang kanyang mga gawa ay nagbubunga ng kapayapaan at pag-asa sa buong bayan ng San Juan. Binuo niya ang isang masiglang ugnayan sa pagitan ng mga tao at ng mga kaluluwang nababalot sa dilim, na nagdulot ng kapayapaan at pagkakaisa sa buong bayan.
Sa tulong ng mga anino, nagsimula ang proseso ng paggaling at pagpapalaya para sa mga kaluluwa na nagdurusa sa kadiliman. Binigyan ni Maria ng boses ang mga walang tinig at nagbigay ng pag-asa sa mga nawalan ng pananampalataya. Subalit sa kabila ng tagumpay, ang mga panganib ay hindi nawala. Ang mga puwersa ng dilim ay patuloy na nag-aalab, na nagbabalak na wasakin ang kapayapaan na kanilang itinatag. Ngunit sa bawat pagsubok, si Maria ay laging handang harapin ang hamon. Handang ipagtanggol ang mga inosenteng kaluluwa mula sa puwersa ng kadiliman. Sa pamamagitan ng kanyang tapang at pagmamahal sa bayan, si Maria ay naging isang simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa lahat. Ang kanyang mga gawa ay patuloy na nagbibigay liwanag sa madilim na mundo ng San Juan, nagpapalakas sa mga pusong naghahangad ng kapayapaan at katarungan. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, si Maria ay naging isang bayani. Ang kanyang pangalan ay magiging bahagi ng mga alaala ng tao sa San Juan, isang paalala ng tapang at determinasyon sa harap ng kadiliman. At sa bawat pagsiklab ng liwanag sa dilim, alam ng lahat na ang kapangyarihan ng pag-asa ay higit pa sa anumang kadiliman na maaaring dumating.